May binubuong Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA ang Pilipinas at New Zealand na layong palakasin ang ugnayan ng militar at maritime security ng dalawang bansa. May unang balita si JP Soriano. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, dumarami pa ang mga bansang nais magkaroon ng mas malakas na ugnayan sa Pilipinas pagdating sa military at defense agreements. Ang pinakabago sa mga bansang ito ay ang New Zealand na inanunsyong matagumpay nang natapos ang unang round ng pag-uusap ng dalawang bansa para sa isang visiting forces agreement. There is strong political commitment to concluding a status of visiting forces agreement, and officials met recently for productive and constructive discussions. Sa pamamagitan ng Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA, inaasahang mapapalakas ang ugnayan ng militar at maritime security ng Pilipinas at New Zealand. Dati nang may kaparehong kasunduan ng Pilipinas sa Amerika, Japan, Australia, France at Canada. Bagaman hindi raw nakatuon ang SOVFA sa anumang bansa, isa ang New Zealand sa mga dati nang naghayag ng pagkabahala sa mga agresibong hakbang ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kaya mas marami raw kaalyadong bansa, mas mainam para sa Pilipinas, ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Both countries and multilateral countries' initiative to resist China's unilateral narrative to change international law. So the VFA with New Zealand will be very important for us for that purpose. Sinabi ito ni Teodoro na isa sa mga panauhin ng Embahada ng New Zealand sa Pilipinas na ginugunita ang kanilang Waitangi Day. Natanong din si Teodoro kaugnay sa pagmamatigas ng China Coast Guard at patuloy na pagpapatrolya palapit sa mga mainland areas ng Luzon na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dinadaan sa laki. So, I mean, they're just proving to the world what kind of people they are. The Chinese Communist Party. Nauna nang iginiit ng Chinese Foreign Ministry na karapatan daw nilang magsagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea bilang bahagi raw ng kanilang teritoryo. Yan ay kahit pa ibinasura ng United Nations Arbitral Tribunal noong 2016 ang lahat ng claims na ito ng China at pumabor sa Pilipinas. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News.